war sa Amilyar. Narito. Ako, traidor ang tawag sa kanya. At isa yan sa kanyang inirereklamo. Maliban sa iba pang mga inirereklamo mula Bag hanggang Amilyar. O eto na, Neneng, humarap ka na! Neneng, anong problema? Ma'am, yung Inday na po kasi yan, nanghiram po yan sa akin ng bag 2 buwan. Bali, hindi niya po ibinalik sa akin. Ako po kumuha po sa kanya. Okay. Kaya nung kinuha ko po to sa kanya, sira-sira na po. Ma'am, ako po maingat po ako sa gamit. Hindi ko po talaga po nagpapahiram ng ibang tao. Kaya bali, since kaibigan ko po siya, pinahiram ko po siya, ma'am. Okay. So, magkano ba yung bag? Mahal ba yung bag? Galing po yan ng ibang bansa po, ma'am. Galing po yan sa tita ko. Bigay po sa akin. Maingat po ako sa gamit. Opo. So, ano yung sira? Pwede ba natin makuha ang bag mula sa ating mesa ng ebidensya? Nakakapagpabagabag. Opo, ma'am. Ito na yung bag na yon. Okay. So, Bago pa po yan, ma'am. Maingat po talaga ako sa gamit. oh, ma'am. maganda naman yung bag talaga. Okay, ano nasira dito? Diyan po sa gilid po, ma'am. Ito po, ma'am. Yan po, ma'am. Ah, ayun. Bakit nga ba? Ano nangyari dito? Baka pinagsabitan niya ng, binili niyang, pamalengke? Baka bumili ng bigas, tapos dyan nilagay. Oo, mabigat sobra yun. Ayun, baka bumili ng bigas, tapos dito sinabit. Kaya ayun, napunit siya. Napunit siya. At saka ano ito, bubble gum? Kulangot. Ito po, ma'am. Ganon. Medyo green. Oo, madumi-dumi. Madumi-dumi. Okay, wala namang kayamanan sa loob na nawala. Wala naman po, ma'am. Okay, so nasira. Opo, Sige. ma'am. Siyempre, medyo magtatampo ka. Tinanong mo kung anong nangyari dito sa bag na ito. Tinanong ko po siya, ma'am. Tapos sabi niya po, hindi niya po, ma'am, alam. Kasi, ma'am, yung Inday niya po yan, ma'am. Burara po yan, ma'am. Hindi po yung mag-ingat po yung mga gamit po. Basta makahiram lang. Dapat po, pag hiniram niya ng maayos, binabalik na rin po ng maayos po, ma'am. Teka muna. Alam mo palang burara. Bakit pinahiram mo? Since, ma'am, kaibigan ko. Mabait lang siya, di ba? Ma'am, kaibigan ko po siya, eh. Oh, ano? Ano daw ang dahilan ba't nagkaganyan? Nagalit pa po siya, ma'am. Gumano pa po siya, ma'am. Ay! Nagalit pa po siya. Nag-off shoulder. Sobra? So may pagka-isnab-isnab pa. Oh. Teka muna, okay. So, gumanon siya, gumanon. Opo, Di ba? opo, Parang siya pang galit. Opo, ma'am. Siya pang galit nung kinuha ko po. Paano kayo umabot sa hampasan ng walis? Ay, ma'am, kasi po, tungkol din po yun sa sahod po namin, ma'am. Nung unang sahod ko po, 2 bisis na sahod ko, buo pa po yung binibigay niya sa akin. Nung mga September hanggang sa katapusan na po, parang napapansin ko po na kalahati na lang yung binibigay niya sa akin. Minsan wala pa po sa kalahati. Sino ang nagpapasweldo kanino? Sa akin po, siya po. Kasi nung una po, sulo-sulo po kami sa trabaho po namin. Nung pangalawa po, parang nag-grupo na po kami. Siya po yung team leader po namin. Yung sahod po namin, sa kanya po pumapasok. Anong ginagawa ninyo? Naglilinis? Encoder po. Encoder po. Encoder. So, mga aral kayo, ha? Mga edukado kayo. Marunong sila mag-encode sa Tablet po yun, ma'am. computer. Tablet po. Oh, so mga encoder. So sa census kayo Apo. nag-e-encoder. Okay, ilang kayo sa grupo? 4 po. 4. Lahat kayo ba hindi nasusweldohan sa oras? Ako lang po. Ay, bakit? Hindi ko nga rin po yun. Yun din po yung hindi ko po, ma'am, alam eh. Kung bakit hindi niya po sinasahuran eh. Kung hindi niya, bakit hindi niya po sinasahod po sa akin yung buo. Hindi buo. Opo, hindi po buo. Kalahati lang po. Minsan po wala sa kalahati po. Magkano ang kinakaltas niya sa sweldo mo? Minsan po kasi yung binibigay niya lang po sa akin, yung kaltas po, ano po, 40,000 po. 40,000? Dapat po, yung sa sahod po namin, every 5 po yung sahod namin, pizza 5 tsaka 20. Dapat yung sinasahod ko po doon, 7,000, 6,000. Bali, minsan binibigay niya sa kalahati na lang po. Kalahati? Opo, kalahati na lang po. So, totoo bang nagbebenta ka ng lupa sa kaibigan mo? Opo, ma'am. Okay. O eto na yung komplikasyon. Hindi lang po ito tungkol sa bag. At hindi rin lang tungkol sa sweldo. Ayun. So, merong tungkol sa lupa at pagbebenta ng lupa. Ayun. So, gusto niyo bang malaman kung ano yun? Yes! Diba? Yeah! Medyo komplikado ito, ha? Nagsimula sa bag, napunta sa sweldo,
At ngayon sa lupa, para malaman natin kung ano ba talaga sinadya niya raw, talagang hindi ibalik ang bag para kausapin siya ni Neneng. Dahil meron siyang iniinda. May iniinda si Inday. Humarap ka na. Bakit naman kayo umaabot sa ganyan? Bakit kayo umaabot sa ganyan? Pareho kayong nag-aral. Nagpita ng kaibigan, naluloko ka? Ikaw pa may ganang magalit sa akin at pagreklamo? Sahod ko, ibigay mo ng buo! Sahod! Malaki ang kabayaran mo sa akin! Malaki! Kung alam mo lang, tinago ko at kinimkim ko yon, yung hirap, pagod, lahat tiniis ko para lang doon. Tapos gaganunin mo ka basta-basta, kinaibigan kita ng ilang taon mula high school. Hanggang sa nag-asawa tayo, kinasal at nagkaanak tayo, Nining. Alam mo ba yun, yung sama ng loob ko, hindi ko sinasabi sa iyo, tas ikaw yun, dahil lang sa maliit na bagay, bag lang yun. Nagtanong ka ba sa akin? Nagtanong ka ba kung bakit ako galit na galit sa iyo at hindi binibigay ang sweldo mo? Oo! Dahil hindi mo naman talaga binibigay sa akin ng buo! Ikaw yung matapang nagpunta sa bahay namin at hinampas ako ng bag habang nagwawalis ako. Teka muna, unahin muna natin yung bag, nanggaling sa bag, di ba? Kumbaga, meron ka na talagang kinikimkim. Opo, ma'am. Okay. Yung bag po na yun, hiniram ko po yun sa kanya. Hindi ko po dapat talaga isasauli yun. Ay. Kasi po, ang balak na yun talaga na sana sa kanya. Yung bag na yun, ang akin na lang po. Kasi kulang pa po yun, ma'am eh. Kulang pa. So, kumbaga, parang pinagbalakan mo na talaga Opo. siya. Kaso lang, dahil sa pinipilit ng ibalik ko, so binalik ko na po yun. Nung binalik ko po sa kanya, hindi ko Pero naman teka muna, alam. dahil galit ka sa kanya, sinadya mo bang sirain? Hindi ko po yung sinira. Hindi ko din alam na sira nung naibalik ko sa kanya. Pero talagang naluma na Oo. nung naibalik ko kasi parang nakupas yung kulay. Tapos pangalawa po, nagalit ako dahil po talaga dun sa sweldo, hindi ko din binigay sa kanya. Sinadya ko din po yun. Kasi yung sa sweldo po na yung talaga, ma'am, doon ko po yung binabawas lahat ng kalukuhan nito sa akin, ma'am eh. Pagbabae na yung ate, pero dapat pinigay mo pa rin sa akin. Makapal mukha mo. Makapal mukha mo. Kung sabi na mas makapal, dapat sabihin na lang mo na ako. Ginawa ko talaga yun dahil sa'yo. Sa totoo lang, hindi ko iingatan lahat ng gamit na galing sa'yo. Sa dami ng binigay ko sa'yo. Mula dumating ako dito, galing ibang bansa, marami akong binigay sa'yo. Yung bag mo na yan, kayang-kaya kong palitan yan. Sige na, palitan mo na yung bago. Akin ba, kaya mo ibalik? Oo, yung akin, kaya mong ibalik. Nag-OFW ka, Opo. tapos... Tapos pagdating ko dito, which is magkaibigan kami, marami po akong binigay sa kanya. Tapos yung bag na yun na pinagkagalit-galitan niya talaga sa akin dahil lang sa bag na yun na hindi niya ako man tinanong kung bakit ako galit na galit sa kanya. Ako kasi nag-antay lang akong magkumpronta. Kasi kaibigan ko po siya, mami, best friend. Kumbaga dahil magkababata kami, magkababayan, kumbaga nagtiwala ako pati sa ginawa niya sa akin. Doon sa pagbebenta-benta pong yun, ma'am. Doon nagpatong-patong na lahat ng galit Anong ko. trabaho mo sa abroad? Anong bansa? Ano po, Oman, sa Muscat po ako, ma'am. Bakit ka bumalik ng Pilipinas? Kasi po, ma'am, na-repatriation po ako kasi namaltrato po ako ng amo. Yun po yung dahilan. Kaya po ako galit na galit, ma'am, kasi yung perang pinaghihirapan ko po, napunta sa kanya. Tapos yun yung ginawa niya. Wala po siyang sinabi sa akin makatotohanan. Okay. Lahat po yun, ako lang mag-isa. Dito. Pero mali pa rin yung ginawa mo. Dapat pagmamalatrato na pa rin ako ng maayos. pagmamalatrato sa akin sa ibang bansa. Hindi mo naman sinasabi sa akin Yung bakit galit ka eh. Yung pag-iisa ko habang nagkakasakit ako nung COVID, ma'am, na COVID ako, kaya na-repatriation ako, napauwi ako ng alanganin. Marami nangyari sa akin. Yung perang pinag-ipon-ipunan ko, na naipundar ko para sana sa anak ko, nawala bigla. Doon po talaga, ma'am, sobrang sakit kasi parang lahat po ng hirap ko napunta doon. Parang ganun po, ma'am. Pero ako, ma'am, kasi bilang kaibigan ko niya, hindi ko talaga sinabi sa kanya. Kasi parang kumbaga, yung galit niya sa akin na lang, inantay ko lang na magkumpronta siya. Pero never siya nagtanong, ano bang, kung magkaibigan kami, dapat tatanungin niya, bakit galit ka sa akin? Kasi kung siya ang galit sa akin, nagtatanong ako, bakit galit ka? Di ka namamansin. Ilang taon ang anak mo? 2 years old po, ma'am. 2 years old? Opo. Anong trabaho mo sa Oman? DH po, ma'am. Tapos nung namaltrato po ako, kinuha po ko ng agency namin. Naging secretary po ako sa office po namin kasi since graduate po ako ng college.
umalis na po ako dun sa employer ko. Tapos kumbaga, marami na po akong pinasukan na trabaho. Pag-araw po, sa agency namin, sa office po ako. Pagka kinagabihan po, naglilinis po ako ng mga hotel, mga kondo, para po makaipon lang po talaga ako ng pera. Magkano naman ang sweldo sa ganun? Pero mo nag-DH siya, nag-cleaner siya sa hotel, pero graduate siya ng marketing, ha? Pero napipilitan talaga ang marami nating kababayan na magtrabaho bilang DH, tagalinis ng banyo, para lang kumita ng mas malaki. Magkano ang bawat buwan yan? Hindi po siya buwan, ma'am, kasi sa ibang bansa po per hour po yung bayad. Okay, so medyo malaki-laki naman ang konti. Opo. So lahat ng kinita mo ng alahati dahil pinambili mo ng ticket. Opo, tapos yung kalahati yun. Tapos sinabi ko sa kanya, sabi ko, bagong dating po ako, sabi ko, gusto kong magnegosyo para meron pong mapatunguhan yung hirap at pagod ko sa ibang lugar. Tapos ito naman, nangailangan ng pera that time. Tapos sabi niya, alam mo, meron ako ditong ganito. So yun na nga po, pumasok na yung pagbentahan ng lupa. Binigay po niya yung property sa akin nang hindi po nakalipat sa pangalan niya. Ako, alam ko po ako, may konting alam sa batas. Siya wala. Sabi ko, okay lang, kahit di nakalipat sa pangalan mo, ako na lang magpapalipat direkta sa pangalan ng anak ko. Oh, so ngayon napunta sa bentahan ng lupa. Opo. May binenta kang lupa sa kanya. Opo, ma'am. Saan yung lupa na yan? Sa Abukay, Bataan po, ma'am. Sa Bataan. Opo. Kanino nakapangalan ang titulo? Hindi ko rin po alam kasi po namatay na nga po yung lolo ko po, ma'am. Biglang binigay na lang po yun sa akin. Parang pamana niya po sa akin kasi nag-iisang apo lang po ako, ma'am. Pamana sa'yo. Opo. So, hindi mo alam kung sino yung nakapangalan Hindi- doon. hindi po. Mr. Love, what do you think? Medyo matagal na bayaran to. Pero ganun talagang sitwasyon natin. Pinakamagandang paliwanag na yung ginawa ni Ate Coring sa atin. Lahat kayo may mga responsibilidad sa isa't isa, moral or otherwise. Kasi si Neneng, nagbenta siya ng bagay na hindi naman nakapangalan sa kanya. So, maaayos, sabi nga ni Ate Coring, pwede pong maayos para naman in fairness kay Inday na yung event na perang ginamit niya para mabili kasi magandang presyo para mabili mo yun for 150,000, may lupa ka na, may bahay pa. Magtitiis ka lang ng konti, maghihintay ka lang habang isinasaayos ang mga papeles. Ang problema lang talaga, isettle ninyo ang pagbabayaran, paano mababayaran yung mga utang sa isa't isa. Yun. Ate Coring? Ayan. So, talagang legal ang usapan, ano? Matutulungan tayo ng Biblia kung tayo'y magdadasal, pero nasa tao pa rin ang gawa.